Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng pensyon mula sa SSS, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Dahil ang balitang ito ay pwedeng magdagdag ng libo-libong piso sa inyong bulsa simula ngayong Hunyo 2026. Hindi ito chismis, hindi ito rumor sa Facebook. Ito ay opisyal na anunsyo mula mismo sa Social Security System na inutos ng Pangulo ng ating bansa, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ang magandang balita? Hindi kayo kailangang pumunta sa SSS office para makuha ito. Otomatiko itong darating. Pero may mga importanteng detalye na kailangan ninyong malaman bago pa man maghunyo para hindi kayo mapag-iwanan. Isipin ninyo ito. Kung ngayon ay tumatanggap kayo ng 5,000 piso bawat buwan mula sa SSS, malamang natataas yon. Kung 3,000 piso ang inyong pensyon, may dagdag din kayong darating. At kung ang asawa ninyo ay pumanaw na at kayo ay survivor pensioner, may reon ding magandang balita para sa inyo. Sa video na ito, ilalantad ko ang lahat. Kung magkano ang tataas, kung sino ang kwalipikado, kung kailan mismo darating ang pera, at ang pinakamahalaga, ano ang mga bagay na kailangan ninyong bantayan para hindi mabawasan o maantala ang inyong benepisyo. Marami sa ating mga kababayan ang nakatulog sa pagkakataong ito noong nakaraang taon dahil hindi nila alam ang proseso. Ngayon, siguraduhin nating hindi kayo mapabilang sa grupo na iyon. Manatili kayong nakaupong komportable, kunin na ang inyong lapis at papel, at pag-usapan natin ito ng dahan-dahan tulad ng isang malapit na kaibigan na nagbabahagi ng mabuting balita sa tabi ng mesa sa kusina. Magsimula tayo sa pinakamahalagang tanong. Bakit may dagdag na pensyon na yung Hunyo? Ang sagot ay nasa isang programa ng gobyerno na tinatawag na SSS Pension Reform Program. Noong Setyembre 2025, nagsimula ang SSS ng isang 3 taong plano kung saan ang bawat taon tataas ang pensyon ng mga retirado. Ang unang taon, Setyembre 2025, ay naipatupad na. Ang ikalawang dagdag ay orihinal na nakatakda para sa Setyembre 2026. Pero, at ito ang napakahalaga, inunahan ng SSS ang pag-release ng dagdag na ito. Sa halip na Setyembre, matatanggap na ninyo ito simula Hunyo 2026. 3 buwang maaga ang dating ng dagdag sa inyong bulsa. Bakit? Dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain, kuryente, gasolina at transportasyon, kinikilala ng SSS at ng Pangulo na kailangan ninyo ng tulong ngayon, hindi 3 buwan pa. Halos 6.5 bilyong piso ang ilalabas ng SSS mula Hunyo hanggang Agosto 2026 para dito. Ito ang isa sa pinakamalaking kilos ng SSS sa kasaysayan nito para sa mga pensyoner. Ang programa na ito ay sumasaklaw sa mahigit 3.8 milyong SSS pensioners sa buong Pilipinas, kabilang ang 2.6 na milyon na retirement at disability pensioners at 1.2 milyong survivor pensioners. At ang pinakamagandang balita? Ito ay permanente. Hindi ito one-time na cash aid. Hindi ito bonus na isang beses lang. Ang dagdag na ito ay magiging bahagi na ng inyong buwanang pensyon magpakailanman. Ibig sabihin, ang mas mataas na halagang matatanggap ninyo ngayong Hunyo ay ang magiging bagong basehan ng inyong regular na pensyon bawat buwan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pinakahinihintay na bagay. Magkano ang dagdag? Para sa mga retirement pensioner at disability pensioner, ang kataas ay 10%. Para sa mga survivor pensioner o death benefit pensioner, yung mga biyuda, biyudo o anak na tumatanggap ng pensyon dahil sa pagkamatay ng miyembro, ang tataas ay 5%. Ating bugin ito ng malinaw para maintindihan ng lahat. Kung tumatanggap kayo ng 2,000 piso bawat buwan bilang retirement pensioner, magiging 2,200 piso na yan simula Hunyo 2026. Hindi malaking halaga, pero ito ay permanenteng dagdag. At kapag dumating ang Setyembre 2027 at mag-increase ulit, ang 2,200 piso ang magiging basehan, hindi ang 2,000 piso. Kaya lumalaki ito taon-taon.
Kung tumatanggap kayo ng 5,000 piso bawat buwan, ang 10% dagdag ay nagbibigay sa inyo ng karagdagang 500 piso. Kaya magiging 5,500 piso na ang inyong buwanang pensyon. Sa isang taon, yan ay 6,000 piso na dagdag na pera sa inyong kamay. Kung mapalad kayo at tumatanggap ng 6,000 piso bawat buwan at meron sa atin na ganito, lalo na yung matagal na nagbayad ng mataas na kontribusyon, ang dagdag na 10% ay nagdudulot ng karagdagang 600 piso bawat buwan. Kaya magiging 6,600 piso na ang inyong pensyon simula Hunyo. Pagdating ng 2027, batay sa mga kalkulasyon ng SSS, ang inyong pensyon ay aabot na sa halos 7,986 na piso. Isang dagdag na halos 2,000 piso mula sa inyong orihinal na 6,000 piso bawat buwan. Para sa mga survivor pensioner, halimbawa, kung tumatanggap kayo ng 3,000 piso bawat buwan, ang 5% dagdag ay nagdudulot ng karagdagang 150 piso. Kaya magiging 3,150 piso na. Mukhang maliit, pero tandaan, permanente ito at magko-compound pa sa 2027. Sa pagtatapos ng 3 taon, ang mga death at survivor pensioners ay maaring makakita ng kabuuang pagtaas na halos 16% mula sa kanilang orihinal na pensyon. Isang bagay pa na kailangan ninyong malaman. Ang dagdag na benepisyo ay kasama na rin ang karagdagang 1,000 piso na benefit allowance at ang mga dependents pension. Kung meron kayong mga bata na qualified, ay tataas din ang naaayon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pinakamahalagang tanong. Kwalipikado ba kayo? Ang magandang balita ay, ang pagtaas na ito ay otomatikong ilalapat sa lahat ng kasalukuyang SSS pensioners. Hindi kailangan ng espesyal na aplikasyon. Hindi kailangan pang pumunta sa SSS office para hingin ito. Kung ikaw ay aktibong tumatanggap ng SSS pension na yung Hunyo 2026, makukuha mo ang dagdag. Kabilang sa mga kwalipikado ang lahat ng retirement pensioner, yung mga nagretiro na at regular na tumatanggap ng buwanang pensyon. Kasama rin ang lahat ng disability pensioner, yung mga miyembro na dahil sa sakit o kapansanan ay nag-apply ng disability pension at naipagkaloob na sa kanila. At kasama rin ang lahat ng death at survivor pensioners, ang mga biyuda, biyudo, at mga anak na tumatanggap ng pensyon dahil namatay na ang miyembro ng SSS. Pero meron ding mga bagay na kailangan ninyong suriin. Una, kailangan na aktibo at hindi suspended ang inyong pensyon. Kung may issue sa inyong SSS records, halimbawa hindi pa na-update ang inyong civil status, o may naiwanang dokumentong kailangan pa ng SSS, posibleng maantala ang dagdag sa inyo. Kaya importante na bago mag-Hunyo, suriin ang inyong SSS records online gamit ang MyTilDoc SSS portal o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para masiguruhing updated ang inyong file. Pangalawa, kung kayo ay bago pa lang nagretiro at nagsimula pa lang tumatanggap ng pensyon, huwag mag-alala. Kasama kayo sa coverage basta nagsimula na ang inyong pensyon bago mag-Hunyo 2026. Pangatlo, para sa mga survivor pensioner, mahalaga na hindi kayo muling nakapag-asawa. Para sa mga biyuda o biyudo, ang pensyon ay titigil sa araw na kayo ay mag-asawa muli. Ito ay hindi bagong patakaran, kundi matagal ng batas. Pero maraming hindi nakakaalam nito hanggang maagang huli na ang lahat. Mga kaibigan, ito ang parte ng video na maraming YouTuber ang hindi nagtatalakayin. Pero ito ang isa sa pinakamahalagang impormasyon para sa inyo. Kailangan nating pag-usapan ang mga posibleng pagbabawas o tinatawag na clawbacks na pwedeng bawasan ang inyong pensyon. Ang una at pinakakaraniwang dahilan ng pagbabawas ay ang unpaid SSS loans. Kung ang miyembro ay pumanaw at may natitira pa siyang SSS loan balance noong buhay pa siya, ang utang na yon ay ibabawas sa death benefit na matatanggap ng pamilya. Para sa mga buhay na pensioner, kung meron tayong salary loan, calamity loan, o anumang SSS loan na hindi pa nababayaran, posibleng direkta itong babawasan sa inyong buwanang pensyon. Ang magandang balita ay,
ang SSS ay nag-anunsyo ng Loan Penalty Condonation Program ngayong 2026. Ibig sabihin, kung may overdue kang loan sa SSS, maaari kang mag-apply para mapatawad ang mga penalty charges. Ang principal at regular interest ay kailangan pa rin bayaran, pero ang mabibigat na penalty fees ay maaaring alisin. Ito ay malaking tulong sa marami nating mga miyembro. Ang ikalawang bagay na dapat bantayan ay ang inyong active status bilang pensioner. Bawat taon, ang SSS ay may tinatawag na Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ito ang proseso kung saan kayo bilang pensioner ay kailangang magpakita sa SSS para kumpirmahin na kayo ay buhay pa at patuloy na tumatanggap ng pensyon. Kung hindi ninyo magawa ito sa itinakdang panahon, posibleng masuspend ang inyong pensyon. Kaya bago maghunyo, siguraduhin ninyong natupad na ninyo ang inyong ACOP para sa taong ito. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o gamitin ang mga accredited bank at partner ng SSS para sa prosesong ito. Ang pangatlong bagay ay ang tamang bank account o payment channel. Ang SSS ay nagbabayad ng pension sa pamamagitan ng inyong nakarehistrong bank account o sa pamamagitan ng SSS Unified Multipurpose ID na may stored value feature o sa mga accredited payment partners tulad ng bayad centers. Kung nagbago ang inyong bank account o nag-expire na ang inyong bayad card, kailangan ninyong i-update ito sa SSS agad. Maraming pensioners ang hindi natanggap ang kanilang pensyon para sa 1 buwan o 2 dahil lang sa maling bank details sa SSS records nila. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kung paano ninyo mapapalaki pa ang inyong kinikita mula sa inyong mga benepisyo. Una, alamin ang lahat ng inyong qualifying benefits. Maraming seniors ang hindi alam na bukod sa kanilang regular na SSS retirement pension, maaari rin silang maging kwalipikado para sa ibang benepisyo. Halimbawa, kung mayroon kayong sakit o karamdaman at hindi kayo makapunta sa regular na medical checkup dahil sa inyong kondisyon, maaaring kwalipikado kayo para sa disability pension na pinapatakbo ng kasabay ng inyong retirement pension sa ilang espesyal na kaso. Kumonsulta sa SSS para sa inyong particular na sitwasyon. Pangalawa, huwag kalimutan ang Senior Citizens Act benefits. Bilang senior citizen, kayo ay may karapatan sa 25% diskwento sa mga pagkain sa restaurant, gamot, at medical na serbisyo. Ang inyong SSS pension ay hindi bawasan ng buwis dahil ang SSS retirement pension ay tax-exempt sa Pilipinas. Ito ay isang kumpirmasyon na maraming hindi alam. Kaya ang bawat tisong matatanggap ninyo mula sa SSS ay puro pera ninyo, walang babawasan ang BIR. Pangatlo, para sa mga pamilyang may maramihang miyembro na tumatanggap ng SSS benefits, halimbawa, isa ay retirement pensioner at ang isa ay survivor pensioner, siguraduhin na ang bawat isa sa inyo ay may sariling aktibong SSS account at nakarehistrong payment channel. Huwag pagsamahin ang account ng retirement pensioner at survivor pensioner dahil ang bawat isa ay may sariling computation at disbursement. Pang-apat, isaalang-alang ang micro-pension loan na ilalabas ng SSS ngayong 2026. Kung kayo ay may immediate na pangangailangan ng pera, para sa gamot, emergency na pag-aayos ng bahay, o anumang biglaang gastos, ang bagong microloan program ng SSS ay nagbibigay ng hanggang 20,000 piso sa mas mababang interest rate na 7% bawat taon. Mas mababa ito kaysa sa karaniwang bangko at mas mababa kaysa sa mga loan sharks na sinasamantala ang ating mga kababayan. Gamitin ang ligtas na paraan ng SSS, huwag ang mga pautang na nagpapalaki ng utang ninyo nang hindi ninyo namamalayan. Alam ko na, marami sa ating mga seniors ay natatakot na pumunta sa SSS office dahil sa mahabang pila at mainit na panahon. Kaya naman, ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga practical na tips para mabilis at madaling matransaksyon ang lahat. Una at pinakamahalagang tip, mag-sign up na sa MyTulDoc SSS online portal sa website ng SSS na sssTuldoc.gov, Tuldoc PH. Dito, maaari ninyong tingnan ang inyong pension status, checking ng inyong contribution history,
pag-download ng disbursement schedule at malalaman kung na-update na ang inyong records. Para sa mga seniors na hindi sanay sa computer, humingi ng tulong sa inyong apo o anak para tulungan kayong mag-setup ng account. Isang beses lang kailangan gawin ito at malaking convenience na ang makukuha ninyo. Pangalawa, kung kailangan talagang pumunta sa SSS branch, pumunta ng maaga sa umaga. Mabuting makarating kayo bago mag-alas 8 ng umaga para makuha ang numero at maiwasan ang pinakamainit na oras ng araw. Magdala ng 2 valid IDs, original at photocopy ng lahat ng inyong documents, at huwag kalimutan ang inyong SSS ID o UMID card. Pangatlo, alamin kung ang inyong SSS branch ay may seniors lane o priority lane. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, kayo bilang senior citizen ay may karapatang maprioritahan sa lahat ng government transactions. Huwag mahiyang gamitin ang pribilehiyong ito. Ito ay para sa inyo. Pang-apat, kung hindi kayo sigurado sa inyong eligibility o sa status ng inyong pension increase, maaari ring tumawag sa SSS hotline na 1455. Available sila sa Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga kaibigan, bago tayo magtapos, importanteng malaman ninyo ang malaking larawan ng inyong mga benepisyo para sa mga darating na taon. Ang dagdag na matatanggap ninyo ngayong Hunyo, 2026 ay ikalawang tranche ng 3 taong pension reform. Mayroon pa itong susunod na tranche. Sa Setyembre 2027, maaasahan ng lahat ng retirement at disability pensioners ang isa pang 10% pagtaas, at ang mga survivor pensioners ay makatatanggap ng isa pang 5%. Sa pagtatapos ng 3 taon, ang kabuuang pagtaas para sa mga retirement at disability pensioners ay aabot sa 33% mula sa kanilang orihinal na pensyon bago ang 2025. Para sa mga survivor pensioners, ang kabuuang pagtaas ay aabot sa 16%. Isipin ninyo ito ng malinaw. Kung 5,000 piso ang inyong pensyon bago ang Setyembre 2025, sa pagtatapos ng 2027, ang inyong buwanang pensyon ay magiging mahigit 6,655 piso. Ito ay isang dagdag na 1,655 piso bawat buwan o mahigit 19,860 piso bawat taon na karagdagang kita para sa inyong pangangailangan. At ang pinakamagandang balita sa lahat, ipinangako ng SSS na sa buong panahon ng 3 taong programa na ito, walang pagtaas ng kontribusyon. Ang mga miyembro na nagtatrabaho pa ay hindi magbabayad ng mas mataas na SSS premiums dahil lang sa pension reform na ito. Pinamamahalaan ng SSS ang kanilang pondo ng mahusay. Noong 2025, nagtala sila ng 142 bilyong pisong net income at ginagamit ang kita ng pondo para pangalagaan ang mga pensioner nang hindi binibigatan ang mga kasalukuyang miyembro. Mga mahal na kababayan, nakarating na tayo sa dulo ng ating pag-uusap na yon at umaasa ako na naramdaman ninyo ang halaga ng bawat impormasyon na ibinabahagi natin dito. Ang dagdag na pensyon na yung Hunyo 2026 ay hindi lang isang numero sa papel. Ito ay representasyon ng inyong mga taon ng pagtatrabaho, ng inyong mga kontribusyon, at ng inyong karapatang mabuhay ng marangal sa inyong pagtanda. Ang inyong responsibilidad na yon ay siguruhing nakakatanggap kayo ng lahat ng dapat ninyong matanggap. I-update ang inyong SSS records. Kumpleto ang inyong ACOP. Siguruhing tama ang inyong bank account sa SSS. At kung may utang kayong SSS loan, samantalahin ang Loan Penalty Condonation Program ngayong taon. Huwag hayaang ang kakulangan ng impormasyon ang maging sanhi ng pagkawala ng inyong pinaghirapan. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kapamilya, kapitbahay, at mga kaibigan na din na may edad at tumatanggap din ng SSS pension. Ang isang shared video ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao na hindi alam ang balitang ito. Salamat sa inyong oras at tiwala. Ingatan ninyo ang inyong sarili at patuloy nating bantayan ang mga benepisyo na para sa inyo.
Hanggang sa susunod na video, alagaan ninyo ang inyong kalusugan at kapakanan. Mahal ko kayo mga kababayan.